Sinabi ni Jiwoo na naputol ang braso ni Arthur at nabigla si Kaden nang marinig ito at tinanong kung siya ba ang kumatawan upang humarap sa kanila. Natahimik sila dito, at umalis si Kaden habang umaalis at sinabing nakalimutan niyang maghanda ng hapunan para sa mga pusa sa ibaba. Habang si Cartilla ay nagdahilan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na dakutin niya pala ang mga pup ng pusa. Naalala ni Jiwoo na sinabi ni Arthur dapat niyang magpasalamat ng personal sa kanyang pagtalo kina Duke and Kane na hindi niya nagawa. Naaalala ni Jiwoo ang lahat ng oras na kasama niya sa World Awakens Academy at siya ay hindi naman bad boy talaga. Ibinigay din niya ang kanyang contact number, at ngayon ay nag-aalangan siya kung makikipag-ugnay siya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siyang tawagan siya, ngunit hindi niya ito sinasagot at iniisip ni Jiwoo na maaari baka hindi niya sinasagot ang telepono sa ngayon. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit sinagot na ni Arthur ang kanyang tawag. At kinausap siya ng casual at tinanong siya ni Arthur kung bakit hindi siya nakikipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung narinig niya ang tungkol sa insidente at tinura ni Jiwoo na oo. Bulalas ni Arthur ang mga salitang naglalakbay ng napakabilis. At pakiramdam niya ay may kulang, ngunit hindi masyadong masama. Sinabi ni Arthur na mas mabuti pang pinatay siya ni Arthur kesa ginawa niya akong baldado. Sa lahat pa naman ng tao kung bakit si Duke pa ang naglagay sa kanya sa ganitong situation. Hindi ito sinagot ni Jiwoo at tinanong ni Arthur kung tumawag ba siya nang walang anumang sasabihin. Sinabi ni Jiwoo na tumawag siya dahil nag-aalala siya. Pero sa totoo lang ay nag-iingat siya sa bibigkasan niyang mga salita, dahil naalala ni Jiwoo nung panahon na pinapagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kahihiyan na naidulot niya sa kanyang pamilya. At nagpasalamat si Arthur na nawalan na ng boses ang kanyang pamilya. Kinausap siya ni Jiwoo at sinabing nalulungkod siya na si Arthur ay malubhang nasugatan at nawalan pa nga siya ng isang braso. Kaya tinawag niya ito dahil nag-aalala siya. Ngumiti si Arthur at nagpasalamat. At sinabing ang kanyang pag-aalala ay higit pa sa sapat. Pagkatapos ay tinanong pa ni Arthur ang tungkol sa iba at kung ano ang kanilang ginagawa. At sinabi ni Jiwoo na lahat sila ay okay, ngumiti si Arthur at sinabing namimiss niya silang lahat. At pinakiusapan siya ni Jiwoo na bibisitahin niya siya minsan. Pagkatapos noon, casual silang mag-usap. On the other hand, pinaalam ni Jiang na nais ni Frame na mag-extend ng opisyal na imbitasyon sa G.U.C. o isa sa mga Rockies sa ilalim ng pangangalaga ng Shinwa. Siya ay nag-aalala nang marinig niya ang tungkol dito, at tinanong ni Hayek kung sasabihin niya kay Jiwoo ang tungkol dito. Sinabi ni Jiang na dapat niyang gawin ito, habang si Hayek ay nag-aalangan na sabihin ito kay Jiwoo, dahil sa nakaraang pangyayari nag-aalala siya na hindi ito tatanggihan ni Jiwoo sa kabila ng sunod na sunod ang laban na hinarap niya. Iniisip din ni Jiang ng parehong kaisipan, ngunit sinabi nila na hindi nila kayang pigilan si Jiwoo. Sa kabilang banda, si Jiwoo ay nagsasanay kasama si Kaden, at hiniling niya sa kanya na higit na tumuon sa kanyang katumpakan at gawin ang kanyang pagsasanay ng mas mahirap at mabilis. Pagkatapos ay sinisigawan siya ni Kaden kapag siya ay bumabagal at hiniling sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Nanunood sa kanila si Carton at iniisip ang kanilang pagsasanay ay nakakabaliw kesa sa nakasanayan. Ito ay maaaring mukhang katawa-tawa, ngunit si Kaden ay nakasabit sa sandbag na yun at binabalot ito ng kanyang kapangyarihan upang mapanatili ang mga suntok ni Jiwoo. Sa pag-aakala ni Carton na siya ay nakabitin doon na parte mula nang makita niya itong gumagana at patuloy na sumisigaw si Kaden kay Jiwoo at hiniling sa kanya na maging mas malakas. Tinanong siya ni Kaden kung sa palagay niya ay maaari niyang pabagsakin ang isang kaaway sa kanyang mahinang enerhiya at hiniling sa kanya na manatiling nakatutok hanggang sa katapusan. Hiniling niya sa kanya na tamaan ng mas malakas sa pagkakataong ito, at inilagay ni Jiwoo ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok lamang at tinamaan ang sandbag. Sa puntong ito, ang buhangin ay nagsisimulang bumagsak sa sahig. Shock sina Kaden at Carton sa ginawa niyang ito sa sandbag at pinahahalagahan nila siya para sa kanyang pagsasanay. Si Jiwoo ay nakahiga sa lupa habang si Kaden ay nagsasani na dapat niyang ibalot ang higit na kapangyarihan sa susunod. Sabi ni Kaden nagiging mas flexible at stable na si Jiwoo sa pag-control sa kanyang kapangyarihan at ang kabuuang kapasidad ng kanyang O-Icon power ay dahan-dahan, ngunit siguradong ay tumaas. Ang teknik na tinuro ni Mr. Han sa kanya ay lalo niyang ini-improve ng mabuti. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na kapag mas ginagamit niya ito, lalo siyang nakakakuha ng wide suitable para sa close combat. Nagiging mas epektibo ang kanyang mga galaw kaya mas makakatama siya ng mas kaunting lakas,
habang ang pushback na nararamdaman niya na ang impact ay lumalakas. At nagpapasalamat siya doon, naramdaman niya na madaling gumamit ng higit na kapangyarihan kapag umaatake. Si Kaden ay nagsabi na ang kontrol ng puwersa na itinutulak niya sa kanya ay maaaring hindi niya ma-accumulate ang kanyang Oiken power sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, ito ay isang super technique na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang iba't ibang mga malalapit na galaw na mas epektibo. Hiniling niya sa kanya na siguraduhin pagbutihin din ito. Muling nagsimulang mag-training si Jiwoo ng kanyang force control. Naisip ni Kaden na napakaganda ng naituro sa kanya ni Mr. Han. Pero ngayon napagtanto niya na talagang na-absorbs ni Jiwoo ang gamit nito. Sinabi ni Mr. Carton na nabigla din siya nang malaman niya ito at binigay niya kay Jiwoo ang ginagamit niya talaga. Sinabi ni Kaden na kahit hindi pa siya sigurado since hindi pa niya nakakausap si Jiwoo tungkol dito. Ngunit ito ay tiyak na hindi force control. Kaya tiyak na nilikha niya ito na medyo kamakailan sa liwanag ng kanyang buhay. Gayunpaman, nagtataka sila kung bakit niya tuturuan si Jiwoo ng ganoon. At kung ano ang iniisip niya sa sandaling yun sa mundo. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Jiyang upang makita siya, at nagulat si Jiwoo nang makita siya at nagtanong kung ano ang nagdadala sa kanya doon. Sinabi ni Jiyang na siya ay napadaan upang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay, at nagtanong sa kanya kung siya ay may oras. Nag-message din ito sa kanya, pero hindi siya nag-reply kaya siya na lang ang pumunta sa kanya. Sinabi ni Jiwoo na hanggang ngayon lang siya magte-training. Sinabi niya na marami siyang kakulangan sa iba't ibang aspeto at mahaba pa ang kanyang gugugulin upang pupunan niya mula nung siya ay magsimulang pagsasanay. Nalaman ni Jiyang na nag-aalala siya tungkol sa isang bagay at tinanong siya muli. Sinabi niya na ang frame ay nakipag-ugnayan sa kanila at gusto nilang anyayahan siya sa kanilang sitio. Nagulat si Jiwoo at nagtanong kung bakit gustong imbitahin siya ng frame. Sinabi ni Jiyang na ang opisyal na dahilan na ibinigay nila ay upang magkaroon ng isang magiliw na pakikipag-ugnayan sa Caden's apprentice at makabawi sa kamakailang hindi pinatawad na insidente. Sinabi ni Jiyang na gusto niyang tanggihan niya ang imbitasyon dahil iniimbitahan nila siya sa isang hindi opisyal na kapasidad, ngunit ito ay masyadong mapanganib, Caden apprentice man o hindi. Walang makakapagsabi sa kung anong sorpresa ang maaaring maganap. Ngunit sinabi ni Jiwoo na gusto rin niyang gawin ito, at sinabi ni Jiyang na ipapaalam niya yun sa kanila. Gayunpaman, nabigla siya nang sabihin ni Jiwoo na hindi siya maaaring tumanggi, at pagkatapos ng kamakailang pag-aaway laban sa kanila at sa lahat, siya ay talagang walang pagsisisi sa tungkol sa pagpasok sa teritoryo ng Frames. Ngunit sila ay inanyayahan bilang apprentice ni Kaden. At si Kaden ay maaaring sabihin sa kanya yon, sa pagiging apprentice ni Kaden, masusumpungan niya ang kanyang sarili sa panganib at mapapasabak sa sitwasyong mas gugustuhin niyang hindi makasama. Ang sagot niya sa kanya ay handa siyang harapin ang maaaring mangyari dahil ipinagmamalaki niyang maging apprentice niya. Desidido si Jiwoo at sinabing akuhin niya ang pananagutan at gagawin ang inaasahan ng lahat bilang Caden's apprentice. Humingi ng tawad sa kanya si Jiyang at sinabing hindi dapat niyang husgahan ang iba nang hindi lubos na nauunawaan ang kanyang iniisip. Habang pinanonood sila ni Kaden at Carton, sinabi ni Carton na si Jiwoo ay may punto dahil ang pagiging apprentice niya ay may kaakibat na responsibilidad at dapat niyang tanggapin na kusang loob siyang humarap sa kanila. Hindi sumagot si Kaden at umakyat sa hagdan, habang sinusubukan siyang tawagin ni Carton at tanungin kung saan pupunta siya. Pero siya tumugon. On the other side, sinabi ni Royce kay Duke na may excited sa bagong news para sa kanya. At ipaalam sa kanya na ang frame ay nagpadala ng isang invitation para sa Caden's apprentice. Naalala ni Duke ang kanyang pakikipag-sparring sa kanya at tinanong si Royce kung darating si Jiwoo, kahit na ang frame ay nag-imbita sa kanya at ang kanyang sagot ay siya ay sigurado na darating. Sinabi ni Duke na ang lugar na ito ay parang puso ng kaaway sa kanya at tinanong siya kung bakit siya pupunta. Sinabi ni Royce na hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging apprentice ng isang tulad ni Kaden na pinahalagahan ng World Top 10. Sigurado siyang tatanggapin ni Jiwoo ang imbitasyon kung talagang isa sa alang-alang niya ang kanyang sarili ay talagang apprentice nga siya ni Kaden. Sa kabilang banda, sina Jisoo, Subbin at Woowan ay sumugod sa kanyang tahanan at tinanong kung siya ay seryosong pumunta sa frame. Sinabi ni Jiwoo na pupunta siya dahil pinadalhan siya ng opisyal na invitation. Nabigla sila at nagtatanong kung hindi niya alam ang tungkol sa kanilang kilalang reputasyon. Pinatay ni Mr. Kaden ang ilan sa kanilang mga villain kamakailan lamang, at nakipag-clash pa sa isa sa kanilang nangungunang top 10.
Ang kanilang misyon sa World Academy ay naging pangarap, salamat sa Kaden. Maaari nilang sundan sila anumang minuto, at tinanong nila siya kung bakit gusto niyang pumunta doon para maging available ang kanyang sarili. Hindi sumagot si Jiwoo at tinawanan lang ito na ikinagalit nila. Tinanong siya ni Jessica kung ano ang iniisip niya tungkol dito, at nalaman nilang mas determinado ito, at maaari nilang baguhin ang kanyang desisyon. Sinabi ni Jesok na sasama rin siya, at muli silang nabigla sa kanyang desisyon. Nagpasyahan din ni Sabin at Woowan na, pupunta rin sila, at hindi sila papayag na sila lang ang pumunta doon ng mag-isa. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanilang pag-aalala, ngunit sinabi niyang kailangan niyang pumunta ng mag-isa at siya lang ang naimbita dito. Pupunta siya roon, hindi bilang Jiwoo, kundi bilang O-Icon, ngunit bilang Jiwoo Seo, na Caden's apprentice. Nadidismaya sila dito, ngunit wala silang magagawa para matulungan siya. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Caden na siya ay mag-isa kung pupunta siya doon, ngunit sinabi ni Cartin na sasama sila sa kanya bilang mga pusa. Ngunit kahit nais nilang makatulong, kahit na nasa panganib siya, dahil hindi sila makakapasok kapag lumubha ang sitwasyon. Dahil malalabag nila ang patakaran. Kung magpapakita man sila, malaki ang posibilidad na makita nila ito bilang isang pagkakataon para patayin silang dalawa at gumawa ng all-out move. Ngunit kung wala siya sa kanilang paningin, hindi sila mangangahas na sundan sila. Iyon madaling liga higit pa, hindi maganda ang pakiramdam ni Carten sa ngayon. Dahil ang pagpapagaling sa iba ay nagpapahina para kay Cartila at labis niyang ginagamot ang sarili sa ngayon. Ang extreme na pagpapagaling sa presidente ng Union ay labis na enerhiya ang nalabas ni Carten. Hiniling din niya sa kanya na huwag mag-sorry tungkol doon, at dahil lang sa kanya kaya niya ginamo si Grandpa. At tinanong siya ni Caden kung sigurado ba siya dito, at sinagot siya ni Jiwoo na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Ngumiti siya at sinabing magiging okay siya. Sinabihan siya ni Caden na parang late siya sa usapan nila ni Jiang. At sa palagay niya ay nagsasanay ito kasama niya ng ilang araw. Nagmamadali si Jiwoo at naumabot sa kanyang oras. Nag-apologize siya sa kanya dahil sa pagiging late, at hiniling niya sa kanya na huwag isipin ang tungkol dito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magsisimula at hiniling sa kanya na huwag kalimutang matuto at lumago mula sa sparring na ito. Sinabi ni Jiwoo na ituturo niya itong kanyang kaaway at gagawin ang kanyang makakaya. Handa siyang lumaban, at nauna si Jiwoo para atakihin siya, si Jiang, sa pag-aakalang mahina pa rin ang kapangyarihan niya. Ngunit ang kanyang mataas na bilis ay nakakabawi at pinalakas ang epekto ng kanyang mga pag-atake. Ito ay hindi gaanong, ngunit siya ay lumago sa parehong bilis at lakas, at ang pag-unlad ng kaunti na iyon ay higit na makabuluhan. Iniisip niya na maaaring impluwensya yun ni Caden, ngunit siya ay nananabik para sa labanan. Biglang gumamit si Jiwoo ng isang kasanayang tinuro ni Omnium kamakailan lang, at ito ay nagpagulat sa kanya. Akmang sasalakayin siya nito nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan at itulak siya palayo. Nakangiti siyang umatras, sa pagsasabing dapat ay mas alam niya na ang kanyang tricks ay hindi gagana sa kanya. Na-impress si Jiang sa kanya at sinabing hindi na gaanong mangyayari ang blocking. Iniipon niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing sasalakayin din niya siya mula ngayon. Inaatake at naging delikado muna siya, habang sinusubukan ni Jiwoo na iwasan siya. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Jiang na ito lang muna para sa araw na ito. Sinabi ni Jiwoo na naisip niya na magkakaroon ng kaunting pagkakaiba, ngunit pareho pa rin siya. Sinabi ni Jiang na may pagkakaiba. Ang ginawa lang niya noon ay harangin ang mga galaw niya, ngunit ngayon ay inaatake din siya nito sa isang tiyak na lawak. Bumangon si Jiwoo at sinabing, ayaw lang niyang siya ang palaging tatanggap ng tulong nito, at kailangan niyang magpakatatag para makinabang din siya sa sparring na ito. Umupo si Jiang sa kanya at sinabing mabilis siyang lumago kaya hindi siya nakakaramdam ng pag-aalala sa kanya. Pinahahalagahan niya ang kanyang paglago, at sinabi sa kanya na ang mga kasanayan niya ngayon nag-improve at ganap na impressive. Sa paraan na nakikita niya, ang kanyang paglago ay nakakapanabik para sa pakikipaglaban, at ang kanyang mataas na bilis ay nagpapalakas ng pinsala na idinulot niya sa kanyang kaaway. Habang ginagawang mas mahirap para sa kanila na maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Sa pangkalahatan, nakakakuha siya ng isang mas mahusay na shot sa pag-strike sa kanilang mga kahinaan para makapuntos, at ang kanyang bilis ay mahalaga din para sa depensa. Tumugon si Jiwoo na ginagawa nitong madali para sa kanya na umiwas sa mga papasok na pag-atake. Sinabi ni Jiang na ang kanyang uri ng paggising sa kapangyarihan, ang enerhiya ng kapanganakan,
ay tumatagal ng mas maraming oras upang maabot. Sa kanyang kaso, ang pagbubukod sa bilis ay ang susi sa kanyang panlabas na standing combat ability sa proportion sa kanyang total awakens power, na siyang katangian ng kanyang awakens power. Higit sa lahat ay nakikinabang siya sa pagsasanay kasama si Mr. Caden gamit ang kanyang force control. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang ang tungkol sa kasanayan na ginamit niya ngayon, at sinabi ni Jiang na nagulat siya dito. Sinabi ni Jiwoo na ginagaya niya ang isang taong kilala niya. Isang tao na hindi lahat tungkol sa bilis ang alam tulad niya, ang mabilis na bilis ay isa sa kanyang mga lakas. Sinabi ni Jiang na medyo premature para sa kanya na ipatupad ang ganoong uri ng kasanayan. Tinitiyak niya na magagamit niya ito upang lituhin ang kanyang mga kaaway, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay magbibigay ng labis na pinsala. Ang kanyang pinakamahusay na hakbang ay upang maabot ang kanyang pinakamataas na bilis ng agaran. At maliban kung ang kanyang pag-atake sa kalaban ng buong lakas, sa madaling salita, ang kanyang mga kasanayan ay nakatutok sa lahat ng kanyang bilis at kapangyarihan sa isang target. At ang pinakamahalagang kadahilanan doon ay ang mabilis na bilis. Tinanong ni Jiwoo kung mawawala sa kanya ang pakinabang ng kanyang maximum kung ipapamahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa maraming direction, na kung saan ay mababawasan ang pinsalang idinulot niya sa kanyang kaaway. Si Jiwoo ay impressed sa kanyang kaalaman at nagtanong kung gaano ang kaalaman tungkol sa kanya tungkol dito. Hindi na intindihan ni Jiang ang sinabi niya, at sinasabing hindi dahilan na mas matanda siya sa kanya, pero siya ang nangungunang ranggo sa kanilang bansa. At sinabi sa kanya ni Mr. Caden at Carty na siya ay isang henyo. Nagulat si Jiang nang sabihin ni Jiwoo sa kanya na sinabi ni Caden at Carty na wala pa silang nakitang kasing talino gaya niya. Bukod sa kanya, nag-thumb up si Jiwoo at tumayo si Jiang at sinabing uuwi na siya. Sinabi ni Jiwoo na ihahatid niya ito pauwi dahil madilim na maglakad ng mag-isa. Pagkatapos ay hinatid niya siya pauwi sa bahay at tinanong kung siya ay natatakot at si Jiwoo ay nagsasabi na siya ay ninenervyos at sinabi ni Caden at kung paano niya malampasan ang kanyang mga pagkatakot. Sinabi sa kanya ni Caden na ang kanyang mga kahinaan ay ang dahilan ng kanyang pagkanerbiyos at sinabi sa kanya upang mawala iyon ay magsanay ng mabuti. Minsay sinisigawan siya at sinasabi na siya ay nerbyoso, dahil kulang siya sa kung ano ang kinakailangan, at alam niya ito. Noong una ay akala niya na si Mr. Caden ay after lang para sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay sinasamantala niya ang kanyang punto, at walang silbi ang pag-iisip kung paano siya kitakot. Tinanong siya ni Jiwoo si Jiang kung siya ay natatakot noong kinailangan niyang pamunuan ng Shinwa at inamin ni Jiang na sapat na upang ilarawan ang kanyang nararamdaman. At halos gusto lang niyang tumakas kung kaya niya, ngunit may isang pagpipilian, kaya nagpasya siyang subukan ito sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimula silang maglakad at makarating sa labas ng kanyang bahay at sinabi ni Jiwoo na ang layo ng kanyang nilalakad pauwi ng bahay ng mag-isa. Pero bakit hindi niya nararamdaman ang layo ng kanilang nilakaran nang sila ay magkasama? Tumalikod si Jiang at nagpaalam, at sinagot ni Jiwoo ng good luck. Pagkatapos nito, pumasok siya sa kanyang bahay at nagsasalita ng malakas, na nagiging sanhi ng paggising ng mga natutulog na pusa. Biglang sigaw ni Carton sa kanya at sinabing tulog na silang lahat. Hiniling ni Caden sa kanya na matulog dahil maaaring siya ay pagod na din, sinabing ang magandang pagtulog ay mahalaga din, at hiniling sa kanya na huwag kalimutang magsanay ng puwersang kontrol sa kanyang pagtulog. Sa kabilang banda, si Duque ay nagsasanay kasama si Royce, at sinabi niya sa kanya na sa wakas, nagpasya na darating ang apprentice ni Caden. Nagulat si Duque at tinanong kung sigurado siya. At sumagot si Royce na darating siya sa loob ng 10 araw. Kinabukasan ay muli siyang nagsasanay kasama si Jiang at ginagawa ang lahat upang salakayin siya. Siya ay muling nakakaiwas, at iniisip niya, kailangan niyang kumilos ng mabilis, o kung gusto niyang harapin ang anumang pinsala. Ngunit kung gagawin niya yon, uubusin niya ang kanyang enerhiya ng napakabilis. Bigla na lang kaming inaatake siya ni Jiang patulak palayo, at iniisip niya kung ano ang gagawin. Naalala niya si Caden nang sinabi niya na mayroong isang paraan upang mabilis na kumilos. Sinabi ni Caden na ang pinaka-straightforward na paraan ay ang paggamit ng mas maraming kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Jiwoo na hindi ito tulad ng kanyang kapasidad ng kapangyarihan ay maaaring lumago sa magdamag at ito ay nagiging frustrated para kay Jiwoo. Nais niyang magkaroon ng paraan upang mapataas ang kanyang bilis gamit ang parehong dami ng kapangyarihan. At sinabi ni Caden na may paraan naman, pero makikita niya kung siya mismo ang makakahanap ng sagot.
Hiniling niya sa kanya na tandaan na ang pagtaas ng bilis ay nasa susi sa pagiging mabilis sa panahon ng labanan, at si Jiwoo ay maaaring gawing posible ito ng higit pa kung gugustuhin niya. Sa oras na yun, hindi niya ito nakuha, at sinubukan niyang malaman kung ano ang sinasabi ni Kaden, ngunit hindi niya maintindihan. Gayunpaman, siya ay sigurado na hindi ito sasabihin ni Kaden kung hindi ito totoo. Pansamantala, inatake siya ni Jiang at napagtanto ni Jiwoo ang isang bagay bigla. Nagulat si Jiang nang makitang hindi siya nakaharang sa kanyang pag-atake. At sinusubukan ni Jiwoo na iwasan ang pagkakataong umatake na may kaunting paggalaw. Siya ay dumating at gumagalaw sa kanyang mga pag-atake, bilis at nakalapit sa kanya nang wala sa oras. Nakukuha niya ngayon na ang pinakamababang paggalaw sa panahon ng parehong offense and defense ay ang susi. Moreover, ang kanyang dynamic na paningin ay bumuti, kasama ang kanyang bilis, na naging posible. Hinawakan pa rin ni Jiang ang kanyang kamay at pinahahalagahan siya para sa kanyang mga kasanayan. Naging masaya si Jiwoo pagkatapos pahalagahan ito. Pagkatapos siya ay nagsasanay kasama sina Kaden at Jiang sa loob ng maraming araw, Kate, at tinuturuan ni Kaden si Jiwoo ng maraming mga bagong kasanayan, at ginagawa din nila ang kanilang mga kontrol sa puwersa. Lumipas ang 10 araw, at ito na ang araw na kailangan niyang gawin. Binati niya ang kanyang mga pusa at hiniling na manatiling maayos. Habang sinasabing babalik siya bago pa nila malaman. Paglabas niya, nandoon na ang mga kaibigan niya, at hindi na raw nila kailangang mag-alala. Tatawagan sila pagdating niya doon, nagpapayo si Saba na panatilihing matatag siya. Kahit hindi gaanong nangyari, alam nilang lahat na hindi siya niyaya ng frame para uminom. Sinabihan din siya ni Jesok na ang World Academy Top 10 ay nagdidiwang sa balita ng kanyang pagdating. At sa tingin nila lahat sila ay nalilito sa kanilang mga isipan tungkol sa lagay ng panahon upang mag-ugat para sa kanila o naisin silang mali. Hiniling sa kanya ni Jesok na ipakita sa kanila kung sino ang tunay na amo, at batiin si Joel ng good luck. At tinawag na siya ni Hayek at sinabing kailangan nilang makarating sa tamang oras. At pumunta siya sa kotse. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na makita sila pagbalik niya, at lahat sila ay umaasa sa kanyang pagbabalik ng ligtas. Dinala na siya ni Mr. Hayek sa airport at sinabing hanggang lang ang makakaya niyang samahan siya. Hiniling niya sa kanya na maging careful mula ngayon. Hiniling ni Jiwoo sa kanya na huwag mag-alala at sabihing magiging okay siya. Ang isang lalaki mula sa frame ay naroon na at nagsasabing ang mga makilala ang apprentice ni Kaden ay isang karangalan. Ang kanyang pangalan ay Alpha at siya ang kanyang magiging escort at kinumusta siya ni Jiwoo. Tinanong niya si Jiwoo kung sasama ba ang mga pasang yun. At o si Jiwoo. Sinimulan nila ang paglalakbay, at sinabi ni Jiwoo na hindi niya akalain na sasakay siya sa isang marangyang lugar. Tinanong siya ni Alpha kung may kailangan siya. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya kailangan ng anuman, at hiniling din sa kanya na huwag siyang kausapin ng napaka-formal. Ngunit timanggi si Alpha na gawin ito dahil siya ay Sir Kaden's apprentice at karapat-dapat na mataas na paggalang. Pagkatapos nito, narating nila ang kanyang destinasyon at lumabas ng eroplano. Nagulat siya ay nagulat nang makitang maraming tao ang tumanggap sa kanya ng may paggalang. Tumawag sa kanya ni Alpha mula sa likuran at welcome siya sa frame. Nagsimula siyang maglakad at hiniling sa kanya ni Alpha na huwag makaramdam ng awkward. Sinabi niya na ito ay isang bagay na hindi karaniwan, ngunit sa tingin nila ay mahalaga para sa kanila na batiin siya sa ganitong paraan. Sinabi ni Jiwoo na ito ay sobra, at sinabi ni Alpha na lahat sila ay nakadarama ng karangalan. Tinanong niya siya kung narinig niya ang tungkol sa labanan sa pagitan nila at ng World Academic Top 10 at ang mga rookie na yun ang kanilang ipinagmamalaki na mga nanalo. Isinakay niya si Jiwoo sa isang kotse, at tinanong ng isa ang iba kung ano ang tingin nila tungkol kay Jiwoo. Isa sa kanila ay nagsabi na hindi siya mukhang malakas, at iniisip nila na siya ay isang magaspang na uri, ngunit siya ay medyo banayad. Gayunpaman, sigurado sila na dapat ay mayroon siyang isang bagay para kay Sir Kaden upang ilagay siya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pagkatapos noon, dinala siya ni Alpha sa isang marangyang silid at hiniling na feel comfortable. Nagulat si Jiwoo nang makita ang kwarto. Sinabi ni Alpha na maaari niyang tingnan ang paligid kung gusto niya, at hindi mag-alinlangan na ipaalam sa kanya kung may kailangan siya, at gagawin niya ang kanyang makakaya upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Sinabi ni Jiwoo na mayroon siyang tanong at tinanong siya kung ano ang gagawin niya doon. Ngumiti si Alpha at sinabing makikipag-quality time siya.
Hindi daw siya sigurado kung nasabi na ba ito ni Sir Caden sa kanya, pero noon pa man ay gusto na ng Frame na makipagsanib puwersa sa kanya. Ngunit nagkaroon lang unfortunate incident lately, pero medyo nagbago ang pagnanais nilang maging kaalyado si Sir Caden, kaya sila nais na kunin ang pagkakataong ito to engage sa isang paborableng pakikipag-ugnayan sa kanya, dahil siya ang kanyang nag-iisang apprentice. Pagkatapos ay bibigyan niya siya ng ilang oras upang makapagpahinga ngayon, at babalik siya para ilibat siya. Pagkatapos nito, lumabas siya ng silid at ginalaw ni Caden ang kanyang ulo at hiniling sa kanya na gawin ang isang bagay. Nauunawaan ni Jiwoo ang kanyang kilos at gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang suriin ang kanyang silid ng maigi. Sa kabilang panig, habang pabalik si Alpha at nag-iisip na ang inosenteng mukhang bata ay apprentice ni Caden. Samantala, ipinaalam sa kanya na ang lahat ng mga bug at surveillance camera para sa silid ni Jiwoo ay na-disable, at sinabi niyang hiniling niya sa kanila na huwag i-install ang mga ito. Sinabi ng lalaki na nag-utos mula sa itaas upang i-install ang mga ito, isaalang-alang ang mas mababa. At pinakiusapan siya ni Alpha na huwag na itong gawin. Sabay tanong ni Caden kung ano ang nararamdaman niya since finale nakarating na sila dun. At sinabi ni Jiwoo na hindi mapalagay ang nararamdaman niya ngayon. Tinanong niya si Caden kung nakapunta na ba siya sa lugar na ito dati. At sinabi niya na nakatayo siya sa harap ng pasukan, ngunit hindi pa siya nakarating dito. Pagkatapos ay tinanong niya si Cartine, at sinagot niya na ito rin ang unang pagkakataon niya, kahit na inimbitahan nila siya ng ilang beses, ngunit hindi pa talaga nagkaroon ng anumang dahilan upang makarating dito. Hindi niya akalain na ang lugar na ito ang kanilang core, at maaaring ito ang tinutuluyan ng lahat ng bumibisita tulad niya. Sinabi ni Cartine na nakaramdam siya ng pamilyar na aura mula sa lalaking gumabay kay Jiwoo. At ganoon din ang pakiramdam ni Caden, ngunit ang kanilang mga pandama ay hindi ganon katalas kapag sila ay nasa kanilang mga anyo ng pusa. Kaya hindi sila lubusang sigurado. Bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas ng silid at binuksan ni Jiwoo ang pinto, at nagulat siya nang makita ang lalaking umatake sa academy kamakailan. Tinanong niya si Jiwoo kung nasaan si Caden, at sinabi ni Jiwoo na hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Lumapit siya sa kanya at sinabing siya ang apprentice ni Caden, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang kanyang tagapagturo. Binyantaan niya siya at sinabing paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta doon ng mag-isa. Samantala, lumapit sa kanya si Alpha at tinawag siya sa pangalang Mr. Earthquake at hiniling na tumigil siya. Tinanong niya kung ano ang nagdala sa kanya doon, ngunit tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Alpha na siya ang in-charge na mamuno kay Mr. Jiwoo sa kanyang pamamalagi sa kanila. At tinanong niya ito kung mayroon ba talaga silang top 10 apprentice na tulad niya na magbabantay kay. Nagulat si Jiwoo nang malamang si Alpha ay kabilang sa top 10 apprentice. At sinabi ni Alpha na ang apprentice ni Caden ay nangangailangan ng tagagabay na maaari siyang maging komportable. Umalis si Mr. Earthquake mula doon at si Alpha ay nag-apologize kay Jiwoo. Sinabi niyang dapat ay hindi siya lumalapit habang wala siya. Tinanong siya ni Jiwoo kung siya ang top attendance apprentice, at tinanggal niya ang kanyang maskara at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Muse. Ang kanyang master ay isa sa world's top 10 Madam Superbuster. Ngayon naiintindihan na ni Caden kung bakit parang pamilyar siya dahil apprentice siya nito. Sabi ni Muse na medyo nakakahiya ang mga bagay, pero gusto siyang makita ng kanyang amo. Pagkaraan ng ilang oras, dinala niya siya kay Madam Sufra at nagtanong ng balita kung siya ba ang apprentice ni Caden. At nagpakilala si Jiwoo at sinabi niya na siya nga ang apprentice nito. Nasorpresa siya dahil inaasahan niyang ang apprentice ni Caden ay magiging isang junior wako tulad niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiwoo tungkol sa kanyang mga pusa at sinabi niya na maaari siyang makipag-usap sa mga pasang ito sa munting paraan. Nagulat si Sufra na ang apprentice ni Caden ay may komunidad at kakayahang sa mga hayop. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan bilang Oiken at sinabing, ang kakayahan sa pakikipaglaban ng kanyang mentor ay alam ng lahat ng kanilang nangungunang top 10. Kung siya ay dapat na nakatuon sa lahat ng kanyang oras at lakas sa kanyang pagtuturo. Siya ay abala sa komunidad sa mga hayop. Sinabi niya na ang pagmamataas ni Jiwoo ay nagpapakita ng kanyang husay sa kanya. Si Jiwoo ay natatakot sa pressure ng kanyang kapangyarihan at halos hindi siya makahinga. Sinusubukan ni Muse na kumbinsihin siya na maging patas sa bata, at inalis niya ang kanyang powers pressure at sinabing nahihirapan siya ng husto kapag ang tanging ginagawa niya ay ilabas ang kanyang kapangyarihan na sobrang lakas. Tinawag siyang mahina at sinabing parang nagsisi siya sa ideyang imbitahan siya,
kung alam lang niyang ganito siya karupok. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kayan at Kartin, at nakakatakot sila nang malaman niya ang tungkol sa kanila. Nagkomento siya na ang isa sa kanyang mga pusa ay masyadong mataba, habang ang isa ay napakapayat. Tinanong niya siya kung kinukuha ba ng matabang pusa ang lahat ng pagkain sa isang mapayat, kung saan nahihiya naman si Kaden. Pinagpapalagay ni Sufra, na tinatanggap ito ni Jiwoo, ang kanilang invitation dahil sa kanyang titulo bilang Kaden's apprentice. Sumagot si Jiwoo ng yes, at pinaliwanag ni Sufra na hindi basta-basta nakukuha si Kaden ng isang apprentice sa dami ng kanyang tinanggihan. Kaya interesado siyang malaman ang tungkol sa kanya. Gusto niyang malaman kung gaano kagusto ni Kaden ang batang ito para sa kanyang sarili, na nagbago ng isip at kinuha siya sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita nang makitang iba ito sa inaasahan niyang makita. Sana ay tinanggihan niya ang kanilang imbitasyon. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit niya ito gagawin, at sinabi ni Sufra, ay wala siyang kapangyarihang tanggapin ang ganoong imbitasyon. Wala lang siya kung ano ang standard sa pagiging apprentice ni Kaden. At ito ay lubhang nakakahiya sa parte ni Jiwoo, hiniling niya sa kanya na umalis sa silid pagkatapos ay yumoko si Jiwoo sa harap niya. Pagkatapos ay tinawag niya si Muse at sinabing dapat niya itong bigyan ng higit na pansin. Nagbow si Muse at sinabi kay Madam na gagawin niya ang kanyang tungkulin. At, nalilito pa din si Madam Sufra sa pagpili ng mahinang bata na tulad ni Jiwoo. Gayong sa dami ng mga tao na namamatay upang maging kanyang apprentice. Habang bumalik si Jiwoo sa kanyang silid na kasama sina Kaden at Kartin. Iniisip niya ang mga bagay na interesado kay Kaden, mas lalo siyang napapaisip. Kahit na tinatrato siya ng frame ng maayos dahil siya ang apprentice ni Kaden. Siya ay nahihiya na tinanggap niya ang invitation ni Ma'am Sufra, nang sabihin sa kanya na wala siyang kapangyarihan na tanggapin ang ganoong imbitasyon. Pumasok siya sa lobby kung saan maraming estudyante ang nakatayo. Ang isa sa kanila ay tinawag siya at sinabing naghihintay sila sa kanya. At gusto nilang magsimulang makasagupa siya sa ngayon. Sinubukan ni Jiwoo na tumakas sa pamamagitan ng pagsasabing ayaw niya ngayon, ngunit lahat sila ay nakatayo doon at nakatitig sa kanya. Dumating si Muse mula sa likuran, nagtatanong kung ano ang kanilang hinihintay at tinanong kung hindi sila nakinig. Hindi ito gusto ni Jiwoo ngayon. Gumagawa sila ng hindi magalang na pamamaraan at umalis si Jiwoo kasama si Muse. Nag-apologize si Muse sa kanila sa kanilang pag-uugali at sinabing sila ay nagkaroon ng overexcitement sa pag-iisip na maaaring makipag-ugnayan kaagad sa kanya bilang apprentice ni Kaden. Tinanong siya ni Jiwoo kung maaari ba siyang mag-relax sa araw na ito. At muli siyang nag-apologize para sa pagkaantala. Nagulat ang mga estudyante dahil hindi nila inaasahan na tatanggi siya. Gayunpaman, sa tingin nila ay makikita nila siya bukas. Sa gabi si Kaden at si Kartin ay natutulog sa kanyang silid, at nakita nilang nawawala si Jiwoo sa gabi. Lumabas si Kartila kung saan nakatayo si Jiwoo sa mga balkonahe. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon, o kung hindi ba siya nilalamig. Ngumiti si Jiwoo at tinanong siya kung siya ay nagising na niya siya. Tumalon si Kartin sa balkonahe at umupo kasama niya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huwag masyadong pansinin ito. Ang pagkakaalam niya kay Kaden ay palaging nag-iisang lobo, at hindi niya iniisip na anumang problema pag napapalaban siya. At ibinabaling ang buong mundo laban sa kanya. Siya ay nahuhumaling sa pakikipag-away at sa kanya. At ang isang apprentice niya ay hindi hadlang sa kanyang sariling pagsasanay at paglago. Sinabi ni Jiwoo na ito ang dahilan kung bakit lalo siyang na-feel sorry sa kanya, at alam niya na magiging okay din. Ngunit alam niyang siya ay mas mahina kumpara sa iba pang 10 top 10 apprentices. Akala niya ay nasa isip niya ang lahat, ngunit ang isang tanong na ito ay bumabagabag pa rin sa kanya. Kung alam niya talaga ang kailangan para maging apprentice niya, mula nang dumating doon, pakiramdam niya ay maliit o kaysa dati. Sinabi ni Kartin na ang iba na mas malakas kaysa sa kanya o may mas mahusay na background ay humingi ng awa para sa kanyang tagapagturo. Ngunit tinanggihan silang lahat ni Kaden. Gayunpaman, pinili siya ni Kaden, at tinanggihan ang alok nila sa kanya ng higit sa kanyang imahinasyon, o kahit na ang mga pangalan sa sandaling pinili niya siya bilang kanyang apprentice. Kaya ang punto niya ay huwag isipin ang sasabihin ng iba. Naganhawahan si Jiwoo pagkaraang marinig ito.